Hi everyone, good morning. For today's vlog mga katwangi, so pupunta tayo ng ngayon ng CFC Singles for Christ South B Leaders Summit 2023. Yan. So pupunta tayo doon sa may sa may Mary Mother of Good Council Parish. Yan, sa may Marcelo Green, sa may Bigutan. Alright, punta tayo doon. Kasama natin yung SB4A, B and C. Yan. So kikita-kita kami doon. So ito yung yung pinaka, sabihin ko, ito yung pinaka face to face namin ng buong South B. Yan. So kita kami doon. So sa tagal ng panahon, sa tagal ng after 3 years, o mga 2 years. So ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong conference, ng ganyang pagsasalo-salo, yung aming assembly. So tara, punta na tayo doon. Late na tayo. So 8:05 na. So makarating sana tayo ng maaga doon. Alright, tara, let's go. Samahan nyo, tara, let's go mga katol. Let's ride. Sige pala. Ito pala. Okay, update mo na, update nga ako bro. Yes, sir, sige. Ano na bro? Ano ka siya? Ay, gusto ko yung wake up bro. Hello bro. Para po sa hindi pa nakakaalam, yung ating theme for 2023 was actually anchored on the reading yesterday. Christ heals, pick up your mat, and go home. Walk and go home. And go. Alam niyo mga kapatid, I'd like to reflect on that reading and also the reading today. But let me start with the reading for today. And yung point ko mga kapatid is that si Jesus Christ pumili ng isang tax collector and dined with him. And tinawag niya yung tax collector, I will dine sa bahay mo today. And of course, the Jews were saying, ano ba naman itong bakit ba yung sinner pa yung pinili? Si Levi, mga kapatid. And you know what our Lord said today? I did not come for the righteous. I came for the sinners. I came for all those who are sick. Why am I saying that, mga kapatid? Because I can sense that some of us might be saying, Lord, this is 2023. I've been in this community. We're almost over this pandemic, but I don't feel that I'm worthy to serve you because I'm a sinner. Some of us might be saying, Lord, I'm not worthy because I am not ready. I'm not worthy to lead because di pa ako ready, Lord, parang may kulang pa. But you know what, mga kapatid, the Lord is reminding us this very moment na hindi na kailangan yung perfect, hindi na kailangan yung ready, hindi na kailangan yung walang sakit. In fact, sabi niya, I came for the sinners. I came for those na may mga sakit. I will heal you. And let me connect that to the reflection, to the gospel reading from yesterday, mga kapatid. Alam niyo ba yung story, di ba? Dinala ang paralytic to Jesus Christ. At alam niyo paano siya dinala, di ba? Binutas yung bubong. Sino ang nagbutas? Yung mga kaibigan niya, yung mga nag-care sa kanya, yung mga malalapit sa kanya. Mga kapatid, we all need a community to also take care of us. And you know what happened, mga kapatid? Because of that, the paralytic was healed. Hindi naman niya kayang dalhin yung sarili niya, di ba? But because of those who care for the paralytic, of those who care for him, naging possible yun. And of course, we should also recognize the faith of that paralytic, the eagerness of that paralytic to come to Jesus, be near Jesus, and be healed. So let's also reflect, kulang ako. I'm sick, but who are my brothers and sisters who are caring for me in this community?
Who are those other couple coordinators na sinasabi sa akin, bro, okay lang yan, go lang, kahit walang nagre-respond sa mga messages natin, mag-serve pa tayo. Sino yung mga couple coordinators na lagi tayong nare-remind, go lang bro and sis, let's serve the Lord, okay lang yan. Let's also remember our brothers and sisters who are always with us whenever we are not strong, whenever we are weak, whenever we need help or support. Matagal-tagal na rin kayo dito sa SFC. So, it's been a while no, since we had this face-to-face gathering again. And talagang kahit paano, it brings back memories, it brings back the passion na meron tayo way before the pandemic. And the pandemic really brought us the worst and the best of us. Kasi talagang nagmukmuk tayo sa mga bahay natin, tumigil tayo sa mga service activities natin, but still, we are here. We are still continuing serving the Lord. As leaders kasi, I'm talking to the leaders of this sector. Challenge kasi sa atin is hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. We have our members, and that is the struggle. Kasi hindi ka pwede maging selfish, hindi mo pwede sabihin sa sarili mo lang. But during the pandemic, aminin natin, one way or the other, naging selfish tayo. And ako personally, naging selfish talaga ako kasi talagang nung nag-online lahat, nag-step down na ako. Ayoko na mag-serve, ayoko na muna. Gusto ko munang namnamin yung sarili ko. So talagang nawala ako ng online days ng community. But then, eto na, bumalik na, yung bago namin coordinator, di ko alam kung sugo ng Diyos o sugo ng Kusino. Kasi napakakulit talaga ng coordinator na to. Pero, nung nagbalik loob na talaga ako, doon ko na-realize, talagang God's gift tong coordinator namin. Lahat ng coordinator natin, talagang blessing ng Panginoon. Kasi dahil sa kanila, nandito pa rin yung mga leaders natin, I see familiar faces, I believe it's because of our coordinators as well. And to cut the long story short, last year, nagbalik na yung chapter namin kahit paano, nabuhay na ulit, nag-face-to-face na CLP and everything. But then ako, personally as a leader, I'm reflecting hanggang saan ba ako magsuserve, hanggang kailan ba ako magsuserve, hanggang saan ba yung ibibigay ko. And bawat isa sa atin, dapat tanungin natin yung bilang leader, bakit nandito pa rin tayo? Or kung bago kayong leader, bakit kayo nandito? Ano bang point? Ako talagang sabi ko, pagod na ako mag-serve sa SFC kasi paulit-ulit na nangyayari. May mga bagong CLP, may bagong participants, tapos mawawala, tapos babalik. Parang routinary. And ako ayoko ng routinary, ayoko na paulit-ulit. Gusto ko may something na kakaiba. But then, the CLP happened, the new chapter, CLP 2.0, bagong SFC and everything. Sabi ko, ano bang dapat ko ibigay? Ano bang dapat kong gawin? The answer was given last week during the Feast of Epiphany, ng 3 Kings. Sabi nung pare, during the Holy dito yata ako nagsimba sa mga. Gusto ko kasi nagsisimba sa kung saan simbahan lately, para kang sayo ng bagong dream. Sabi niya, yung North Star, pero hindi North Star yung ginamit niya, basta yung star, na ginaid yung wise men. Yun daw yung nagdala papunta kay Cristo. Then na-realize ko, as leaders, one way or the other, tayo yung star. Doon ko na-reflect, doon ko nakita yung sarili ko na ako ba yung star pa rin na yun? Ako pa rin ba yung nagiging ilaw dun sa chapter namin? Ako pa rin ba yung nagsisilbing guide dun sa chapter namin? O baka ako na yung nagsisilbing source ng katoksikan dun sa community namin? Leaders, titos and titas, let's reflect. Are we the North Star in our chapter? Tayo ba yung nagsiserve para madala natin si Cristo? Tandaan natin na yung wise men, hindi nila sinamba yung star. Hindi nila dinasalan, hindi nila winnership yung star. Dinala sila ng star papunta kay Cristo. And tayo bilang leaders, kung minsan naisip natin na tayo yung magaling, kung iniisip natin na tayo yung liwanag, nagkakamali tayo. Kasi yun yung na-feel ko. Nung umaakit ako sa corporate ladder, nung umaakit ako sa service, na parang feeling ko ako yung nagiging bida. At hindi po yun totoo. Hindi po tayo ang bida. Huwag po natin isang ulo na sikat tayo. Or tayo yung, successful na ako ngayon, aalis na ako. Ay, may girlfriend na ako ngayon, aalis na ako. Ay, may GG na ako, pwede na ako mag-active. Tayo yung ilaw, hindi dahil tayo yung magaling.
tayo nagsisilbing ilaw dahil na si Kristo na sa atin na. At dahil nasa atin na si Kristo, dadalhin natin yung iba papunta kay Kristo din. Dahil natin, dahil dun sa mga pagkakataon na yun, dun natin na-realize kung gano'n natin na kailangan si Kristo. So for this morning, let's thank the Lord. Let's worship the Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya dahil hindi na tayo babalik sa lahat. Praise the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. volume lang yung voices natin, di ba? Talagang ang ganda. And of course, me and Arlene are looking forward to attending more of the activities of Singles for Christ. No? Yung Metro Manila Coordinator ng Singles for Christ. Kaya natutuwa po talaga ako nitong mga unti-unti na nag-face-to-face. Every time may magsasabi sa akin na, "Kuya, pwede ka ba mag-talk face-to-face?" Mag-yes talaga ako agad. Kasi hindi ko pa ito masyadong naranasan sa Metro Manila. Kasi humawak ko ng Metro Manila, nag-umpisa yung pandemic. I think yung pinakaunang memo na finorward ko from the ministry as Metro Manila Coordinator, yun yung na-cancel yung icon. Alam niyo ba yun? 2020. The cancellation of the icon. Yun yung pinakaunang memo na forward ko. But praise God, we're back together again. Amen? At tama-tama lang, ang theme natin for this year is Rise, Pick Up Your Mat, and Go.
Oh, coffee break na na. Talaga si brother. Sige na yun. Coffee break, coffee break. A few minutes later, Let's unite with our parish and serve with our parish. Kailangan din po tayo. So nakalagay po dito yung collaboration. So we'll also be hearing more of that this 2023. And also nakalagay na po dito, let's look for opportunities to serve in our parish. Ang dami pong opportunities. No? So let's also reflect on that. Next po, yan. Boys, I firmly believe in this. No? And my discernment, brothers and sisters, is that kailangan natin i-strengthen yung ating mga leaders, household leaders. Nakalagay dyan functionally and pastorally. So paano natin ito gagawin? Meron tayong, sino po nakakaalam ng SFC Household Topic Manual? 1, 2, 3, okay na? 4, 5, yun. So baka kailangan natin yan ito, i-reintroduce. Meron tayong household topics para sa Singles for Christ. At ang gaganda po ng mga topics, kailangan lang po natin siyang gamitin. So kailangan siguro natin itong i-cascade. May So kopya ka meron niya tayong to? topics manual, meron tayong C, saka sa SP4A. Yan. So yung mga katoni, so yun, alis na tayo mga katoni. Saka sabi doon sa lugar namin, baka sasarado kasi fiesta nga. Ayun. So yung mga katoni, alis na tayo. Medyo marami pa tayong gagawin sa bahay. Maglilinis pa ako ng bahay namin kasi para sa bisita. And then yun. So maraming salamat. Shoutout pala sa SP4A, B and C. Sa lahat ng South B, shoutout. Yung sa aming leaders summit. Alright. Nakatari, nandito na lang po ako. Nandito na tapos na siya akong vlog. Kaya gusto ko lang sa episode, rise up with God bless. Peace out. Peace out.